Magandang araw mga ka-farmers. Ngayon nga ay part 2 ng ating vlog. Natapos na nga natin gawin ang frame ng ating kulungan ng manok at kumuha na rin tayo ng kawayan. Ito yung kawayan nga yung kinuha ko para mas magaan at mas mabilis baakin at linisin. Kasi pagka sariwang kawayan, medyo mabigat, medyo malayo nga yung kuhaan ng kawayan dito sa aming bukid. Kaya tuyo yung kinuha ko. So ganito nga yung diskarte ko sa pagbabaak ng kawayan. Bale, pinupukpok ko lang yung itak. Hinahati ko muna ito sa dalawa. So bale, 8 hati nga yung gagawin natin sa isang kawayan. Ito yung paglalagyan natin ng ating bubong. So sa pagbabaak nga ng kawayan ay medyo dapat ay maingat kasi mabilis makahiwa ito. So pag nahati na, sinusungkit ko na lang siya ng itak. Mas mabilis na itong hatiin. At pagkatapos ko ngang baakin ay nilinisan ko na din. Ganito yung paglilinis ng kawayan. Ang tawag dito sa amin ay pagkakayas. So ito nga yung matagal sa paglilinis ng kawayan, yung pagkakayas. Kasi isa-isa mo siyang lilinisan. Medyo masama nga yung panahon dahil may paparating na bagyo. At ipapako ko na rin yung aking mga nakayasan na kawayan. So buting na nga lang at walang kuryente dito sa amin. Sumama itong aking 2 pamangkin. At meron nga ako ngayong helper. So ang kulit nga nitong mga pamangkin ko, gustong tumulong sa akin sa paggagawa. At sabi ko nga ay mag-abot na lang siya ng pako. Ayan, tuwan-tuwa naman silang tumulong sa akin. So tuwan-tuwa nga sila dito sa bukid. Gustong-gusto nilang pumunta dito pag walang kuryente. So enjoy na enjoy sila dyan sa pag-abot ng pako. Ang kulit nga nitong pamangkin ko at gusto niya ring umakyat dito sa taas. Kinuha niya pa yung bakid para tungtungan. So bali itong kawayan nga yung paglalagyan natin ng ating bubong. So yung spacing niya, katamtaman lang din para madasik natin yung bubong. At nilagyan ko nga rin ito ng mga kawayan sa tabi para hindi lumayla yung tabi ng dahon ng anahaw. Saka hindi siya malilipad basta-basta ng hangin. So ito yung parang lock ng bubong. So may pattern nga yung paglalagay nito. Ayan, sa liwatan siya para nakalock yung kawayan. Babalik ako mamaya. Ayan, ganyan na yung ating kulungan ng manok. So ang kulang na lang ay sahig, dingding at saka bubong. Yan, malaki yan.
kasyang-kasya yung 20 heads ng broiler chicken. So medyo matagal nga lang yung paggagawa pero okay naman. At sinukat ko na nga din dito yung lalagay nating sahig o yung plastic na screen. So plastic nga yung binili ko para sa sahig para hindi masugatan yung mga manok. Tapos yung screen naman sa dingding ay tira lang ni Papa sa paggagawa niya ng lagayan ng mais. Kaya nakalibre ako dito. So medyo mahaba rin yung tira niya. So metal screen nga yung ididingding natin. Ipitin ko nga lang ng kawayan itong sahig natin na plastic na screen. Ang ilalagay nga pala nating ilaw dito sa ating kulungan ay solar. Bale, meron akong solar galing sa TikTok. At ito ay 800 watts. So, kayang-kaya nitong painitan yung ating mga sisiw. So, nilagyan ko nga lang ng kawayan na 4 yung pinakang ilalim niya. Para hindi bumaba yung screen. Tapos, sinukatan ko lang din ng tamang sukat at pinutol ko lang. So, ibali yung kaputol nitong screen, yung gagawin nating pintuan para sa ating kulungan ng manok. At inipit ko nga lang ito ng kawayan. Saka ko pinakuan. So, bali ganyan yung mga natin. Tabi, gitna. So, pinutulan ko nga lang din siya para yung tira ay gagawin nating pintuan. So, tayo-tayo na ngang natatapos natin itong ating kulungan. So, bali lalagyan ko nga siya ng patungan sa taas. Kaya lalagyan ko rin ng sahig yung itaas para may lagayan tayo ng mga patuka. At sinukat ko na nga rin yung metal screen para iipitin ko lang din siya ng kawayan. So medyo mahaba nga yung sukat niya kaya gugupitin ko din. Maraming salamat sa panonood mga ka-farmers at abangan nyo ang part 3 ng ating vlog.